Okay. Excited po ba kayo sa salita ng Diyos? So, ang ating pong pag-aaral po ngayon ay mula sa 35 hanggang 58. Ito yung nung nakaraan ay pinakita po na Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto na ang Panginoong Hesus ay totoong muling nabuhay. At pangalawa, ipinakita doon sa pangalawang linggo, nung nakarang linggo, tinalakay po natin yung mga rason kung bakit mayroong muling pagkabuhay. Kung bakit dapat maging matatag tayo. Ngayon, dito po sa pangatlo, sa last na bahagi na tinalakay ni Pablo sa mga Corinthian people, mananampalataya, dito, klinaro na mabuti. Pag tingnan po natin ang salita ng Diyos dito po sa chapter, sa verse 58, kami niya. Diyan natin makikita, kasi mamaya, babalikan natin po yung iba. Ang sabi po niya, kaya nga, napansin po niyo, may koma. Mga minamahal na kapatid. So, naka-address sa mga kapatid na, ibig sabihin, alagad. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, mga alagad ito, magpakatatag kayo at huwag manghihina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam niyo na hindi masasayang ang inyong mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Sabi paghihirap. Sa English po, ang nakalagay po sa King James, ang ibig sabihin po ng labor. Ang inyong pagpapagal, nakalagay po sa King James ay trouble. Yung labor, nakalagay po sa King James Version ay your labor in the Lord. Your labor. Tinignan ko po yung translation, yung meaning po ng salitang labor. Ang nakalagay po dun sorrow. Sorrow means hirap, yung sakripisyo nyo sa Panginoon. Ibig sabihin, sa Panginoon kasi, hindi kasiyahan lang makita natin. Pag nasa Panginoon ka, kung depende sa lugar na kinalalagyan mo, depende sa pamilyang kinalalagyan mo, depende sa kultura na kinalalagyan mo. Pagka napunta ka sa pamilyang mananampalataya, wala kang persecution. So wala kang maandaan ng sorrow. Pero kung nag-iisa ka lang sa mananampalataya, meron kang nag-iisa, iba-iba ang relihiyon ng pamilya mo, ano ka? O kaya, mas matinding pag-uusig kung dibutado yung mga taong pamilya mo, kasi ikaw lang, katulad ko dati, ako lang mag-isa. Talagang persecuted ako. Yung tipong ako'y gustong patayin pa ng aking mismong chiwing ko mismo. At gusto akong pugutan ng ulo, even yung istipater ko, galit, everything. Every part ng aking pamilya ay para akong may ketong. So, sorrow. So, kaya sabi dito, yung labor na tinatawag dito ay nagpapatungkol po sa kalagayan natin bilang isang alagad ng Panginoon. Now, sabi niya dito, ang ginamit na word ay sabi niya, sabi niya nga dito, ang sabi ko dito sa King James ay, ang sabi ko dito ay, sa verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Ang ginamit ko ditong word na is steadfast. Word is steadfast ay matatag. Nakalagay sa katabi, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Sabi niya sa katabi, magpakatatag. Tapos, dinugtong po niya, unmovable. Magpakatatag, ang sabi ko doon, huwag makilos, walang makauga ng iyong pundasyon kay Kristo. Ang tawag doon, unmovable. Sino ba unmovable? Wala bang makapagtanggal sa iyo sa kalalagyan mo na kay Kristo? Kahit persecution, kahit ano pa, kahit panglalait, kahit ano pa, kahit pamilya pa, kahit relationship pa, walang makaalis sa iyo sa Panginoon. Kasi nakakalungkot po, pag hindi ito naiintindihan ng karamihan, boyfriend pa lang, non-believer, pwede ka nang alisin kay Lord. Hello? Asawa mong unbeliever, pwede kang tanggalin kay Lord. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Siyempre lalo kong gwapo. Naalala ko tuloy yung babae naka-attend po ng aming tawag dito, yung aming ginakandap na end times seminar noon. Yung babae nakakilala sa Panginoon.
Iyak ng iyak, sabi niya. Iyak ng iyak kasi yung asawa po niya mason, pinapaalis po siya sa pagiging mananampalataya. Iyak ng iyak po siya. Sabi, umalis ka dyan sa pagiging so-called Christian. Sabi gano'n. Sabi niya. Pinapaalis po siya na kasi 33 degrees ang rango ng asawa niyang mason. Ibig sabihin, anti-Christ, hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pag makita natin, iyak siya. Paano yan, sister? Di bali mawala ng asawa, huwag lang mawala ng Kristo. Yun ang sagot po ng babae. Kaya iyak siya ng iyak ng time na yun. Mamaya-may dumating yung asawa, sinusundo po siya. Yung pala nakikinig doon sa labas. Na naniniwala kami ni Pastor John Milasari noong time na yun na yung asawang yun makakilala sa Panginoon. Kasi nakapakinig ng totoong Ebanghelyo. Nakikinig pala siya doon sa likod. Maaga pala dumating na kasi gusto kunin yung asawa niya, kaso lang hindi niya makuha kasi nahihiya sa maraming tao. So nung tapos na, sinundo na. Mga kapatid na, pag-unawa niyo, nasa dito, ang sinasabi dito, huwag tayong maging matatag tayo at huwag makauga, walang makakilos ng ating kalalagayan bilang alagad ng Panginoon. Tapos, dinagdag always abounding, sumagana sa gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tapos, biglang sinabi na, remember always, sabi niya, for as much you know, sabi niya, that your labor, yung sinasabi ka ng sorrow, hirap, sakripisyo, sabi diyan, is not in vain. Pag linggo atin ka, may sakripisyo wala. Minsan ka pagigising, grabe, linggo na naman, ang sarap matulog pag umaga. Sabi niya, linggo na naman. Para bang yung araw ng linggo, wala nang saya. Para sa atin parang ang na-burden, sinawag burden. Mabigat na ang paglilingkod sa Diyos, paglingkod. Dati, nung bago pa lang tayo nakakilala, grabe ang joy, kahit hindi alas 2 pa lang, gising na. Nang-i-store mo na, gising na kayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Pero habang tumatagal, at marami ng labor, marami ng sorrow, marami ng pinagdaanan, unti-unti nang siyang nanlalamig. Parang sa Efeso, ang kaso ng Efeso, pag binasa po ninyo sa aklat ng pahayag, ang kaso ng Efeso, hindi na kayo tulad ng dati. Sabi niya, kayo ay nanlalamig. Sabi niya doon, yung first love nyo, iniwanan nyo. Basahin nyo pa aklat ng Revelation chapter 3, mababasa nyo ang mga simbahan, yung mga iglesia na kinausap ng Espiritu ng Diyos. Yung Ephesian, ang problema noon, hindi naman po siya talaga nanlamig. Ang problema lang, hindi po siya ganun ka-aggressive bilang alagad. O bilang church ng Panginoon, sila ay kinalimutan nilang kanilang first love. Pagka ikaw ay in love kay Lord, lalo ko ako'y bago, grabe, wala akong inaatrasan kahit sino. Basta diskusyon, lumalaban po ako. Pagkatanggol ko ang pananampalataya ko. Yung mga delikado, pinapasok ko. Walang dyan, basta willing ako. Pero nung tumagal, na marami ng alam, na marami ng experiences, parang nawala na yung, kahit makita dyan tao, baliwala na lang, wala nang eagerness nung magsabi ng, uy, mahal ka ng Panginoon, ganito sinasabi ng kasulatan. Wala na! Ang tawag natin dyan, sorrow. Sabi natin sa boy, sorrow. Sakripisyo. So mga kapatid, kaya dito sabi ni Pablo, lalo kayong magpakatatag, walang makatinag, at lalo kayong sumagana. Sabi sumagana. Bakit? Sabi niya, ang sabi dito, sapagkat inyong sorrow, yung lahat ng ginawa nyo para sa Panginoon, nakalista sa langit yan, ang sabi, hindi masasayang. Sabi hindi masasayang. May bayad po yun. Alam po ba nyo na ang kaligtasan hindi libre? Nabasa nyo na sa Bible yan. Hindi libre ang kaligtasan. Kaya yung pastor na nangangaral na ang kaligtasan ay libre, delikado po yun. Sabi nga po ng aking kaibigan, sabi niya, kawawa ang simbahan o ang iglesia na pinatatakbo ng pastor na utak libre. Nandiyan po ba kayo? Kawawa daw. Bakit? Parurusahan niya lang ang simbahan. Sapagkat ang kaligtasan talaga, totoo, nakasulat naman yan sa Romans chapter 6, verse 23, na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, ang kasalanan may bayan. Pero, ang libre lang, ang
kaloob ng Diyos. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Paano na makakamtan yun? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit? May nagbayad kasi ng ating kaligtasan. So ang kaligtasan ay hindi libre. Sabi mo sa katabi, hindi libre. May nagbayad. Kaya ngayon, kung malalaki sa isipan natin, sa heart natin, na ang kaligtasan ay hindi libre, may nagbayad, wala pong manglalamig, walang manghihinang katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo sa Korinto. Kaya rin-impress po na Apostol Pablo, sabi niya, tingnan ninyo, para hindi kayo manghina, para lang kayong tumatag, para lang kayong walang makakilos, alalahanin niyo, sabi niya, kung may magtatanong sa inyo ngayon, taga Korinto, sabi niya, kung anong klase ang taong binuhay na muli, sabi niya, hangal, hanggat hindi nalilibing ang binhi, hindi magkakaroon ng pagbabago. Pag nalibing, tutubo, magkakaroon ng bagong katawan, maluwalhati. Inisa-isa po niya, may katawang panlangit at may katawang panglupa. At iba ang karektan ng, iba-iba ang kalagayan, tinalakay po dito, iba ang sa hayop, iba ang sa tao, iba ang sa isda. Amen. May kanya-kanyang kalagayan. Sabi, at mayroong katawang panglangit. At ang katawan daw po natin, pangit ng ilibing, sabi mo sa katabi mo, aminin mo na, pangit ka talaga. Oo, pangit. Gaganda lang siya pag nalibing sa muling pagkabuhay. Ano sabi? Mayroon kang bagong katawan. Ang tawag doon, glorified body. At tiniyak mo dito, nasabi niya, ito yung sinasabi ng kasulatan na ang katawan, ang laman at dugo ay hindi pwedeng magmana ng karya ng Diyos. Kaya yung katawan natin ito na nabubulok, hindi pwedeng magtaglay ng katawang panglangit. Kailangan mo na itong mamatay. Andyan po ba kayo? Sabi ko sa katabi mo, huwag kang mag-alala, hindi magtatagal, di abot sandal, patay ka rin. 70 to 80 lang tao. Pero ang mahalaga dito, may promise ang Panginoon. Mayroong katawang panlangit. At ang halimbawa noon, nung si Kristo yung muling nabuhay at nagpakita sa mga lagat na hipo, sabi nga po ni Tomas, abay, hindi ako kung sa Batangas, hindi ako maniniwala at hindi ko na isusunod ang aking daliri sa kanyang mga kamay sa butas ng pako. Yung butas ng pako, malaki yun kasi hindi yung pako katulad ng 4 natin ngayon. Ang pako noon, sinlaki ng aking daliri na ipinapako sa kamay o dito ngayon eh. At sa tagiliran. Ang sabi ng Panginoon, oo, Tomas, ito, sulot mo na. Kaya ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Dapat Diyos ko si Tomas. Totoo nga. Muli ka nga nabuhay. Kaya sabi ni Pablo sa Korinto, yan ang dahilan kung bakit dapat tayo maging matatag. Walang makaalis sa ating pananampalataya. Walang turo, walang doktrina pwedeng mag-move ng ating kalalagayan kung matatag tayo dito. Kaya sabi nga sa verse 3 pa lang ng chapter 15, maliligtas kayo kung inuunawa ninyo ang kaligtasan inyong tinanggap. Kaya nga sabi po dito sa 58, sabi na yan, ang dapat para magkatatag at magpakasipag, walang makakilos, dahil mayroong dahilan. At ang dahilan nga ay, ito yung mga pinagdaanan. At ang sabi nga ay sabi niya, sa isang mata, di ba may kanta, inabot ko yan, inabot ni namin ni Junyan, sa pagtunog ng trumpeta, alam ko si Angga, dito sa Miskam. Si Jesus ay darating na magkaingay, na may kagalakan, palakpakan yun, sayapan na yun, may mga tamburis pa. Yan ang tanda nung araw, sensya na kayo, inyong matanda na ako sa pananampalataya. Ang mga kaedad ko, andyan sila, tingnan nyo. Yan ang kanta noon. Yung sa pagtunog ng trumpeta sa isang kisap mata, ang sabi po niya, babaguhin ang tao. Sama-sama na po pati at yung mga matay muling mabubuhay, at yung mga buhay na inabutan, babaguhin na po ang kanilang katawan. Isang mata. Kung paano daw pong gumuhit, sabi sa Bible, kung paano daw pong gumuhit ang kidlat mula silangan ng kaluran, ganon ang gagawin ng Diyos na pagbabago sa ating katawan. Nandiyan po kayo mga kapatid. So, ang promise, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Mamatay ka man na naglilingkod sa Panginoon, mayroong kapalit yan. Ano yan? Buhay na walang hanggan. Ano yan? Katawang hindi nabubulok. Hindi mamamatay. Pero alam po ba ninyo,
ang masakit dito, yung mga wala sa Panginoon, hindi rin sila mamamatay. Yung nga lang, ilalagay ko sila sa torment place kung saan habang buhay sila doon parusahan. At yun po ang dahil ng pangangaral natin kung bakit tayo nangangaral para makapamili ang tao ng kanyang destinasyon. So ang pipili, ikaw. Ang bawat isa atin ang pipili ng ating patutunguhan. Kaya mahalaga na maunawaan natin na dito ang ating puhunan kung bakit hindi po tayo dapat panghinaan ay mayroong pangako ang Panginoon sa atin. Sabi nga po dito, sabi niya, kaya sabi dito, binanggit pa nga dito, sabi na dito, kaya masasabing, nasaan ngayon ang kamandag mo o kamatayan? Where is the stain? Sabi niya, wala, nasaan ngayon ang tibo mo? Sino sa inyo dito nakagat na ng hayop na mayroong tibo? Ano, pag sinabing tibo, yung... Oh. Yung mga hayop na mayroong tibo, alakdan, ahas, ano po ba? Oh, yan. Yung hito, may tibo yan. Yung tayong sa Bicol, yung hayop na sa dagat, pag nakatinig yun, talagang automatic lalapnatin ka. Yung malalaking bubuyog, pag nakagat ka noon, isang linggo kang lalapnatin. Parang ako, nakagat ako dito sa Tagiliran, isang linggo ako may lagnat. Kaya pag nakagat ako ng maliliit na bubuyog, bali wala sa akin, may injection ako. Oo, totoo yan. Hindi ako magain nung makagat ako noon kasi meron na akong injection ng matitinding mga ano. Ganun, merong tibo. Ang kamatayan ay merong tibo. Ngayon, pag sabi, nasa Panginoon ka at naunawaan mo ito, wala nang puwersa ang kamatayan sa iyo. Sinasabi po yan sa Lucas chapter 8 sa kasawan na kung ikaisa na mananalig sa Panginoon dito sa lupa, nasa Panginoon ka, ililipat ka na sa buhay mula sa kamatayan. Mayroon kang buhay na walang hanggan, mayroon kang katawang panlangit. Imagine mo kung anong mayroong katawan sa langit. Depatarin po natin ang ating imagination. Marunong ba kayo mag-imagine? Marunong ba kayo mag-create ng mga something sa ating isipan? Para kay mga creator, mag-create. Naalala ko, may mga tao magagaling mag-isip. Kasi nilikha tayo ni Lord na creative. So imagine mo kung anong meron tayong katawan. So ang aking biblical na titingnan mula dito sa isa mayroong katawang pang langit. Ngayon kung nasa Panginoon ka, ngayon sabi niya, mayroong kang katawang pang langit. Ngayon, tanong ko sa inyo, kaya niyo kayang isipin kung anong anong itsura mo na panlangit? Pero sabi po ng Corinto chapter 2, verse 9, verse 8 to 10. Sabi niya, walang mata na nakakita, walang tainga na nakarinig, walang isip na nakaisip. Ano po ba yun? Na mga bagay na hinanda ng Diyos sa lahat ng magsisiibig sa Kanya. Pag binasa mo naman yung aklat ng Apokalipsis o Revelation, sa aklat ng pahayag, nandun lahat ng description. Nandun lahat ng description. Kalsadang ginto, ang mga tao ay parang, ang sabi ng Panginoon sa mga, tapos sinabi ng Panginoon sa mga Saduceo, yung mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Eh, sabi niya, mangangal kayo. Wala kayong alam sa kasulatan. Wala nang pag-aasawa sa langit. Sapagkat ang mga tao ay magiging parang katulad ng mga. So kung anong mayroong katawan yung anghel, mayroong ganun ang mga tao nasa Panginoon. Kanina sa devotion ko sa 1 chapter 3 verse 36, ang mga sumasampalataya, sabi doon, sa anak ng Diyos, ang mga sumasampalataya at sumusunod sa anak ng Diyos, sabi niyo, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang mga hindi nagsisipagsunod. Sabi doon. At ang mayroon sila kaparusahan, sabi po doon, ang puot
ang buot ng nananatili sila sa buot ng Diyos o sa galit ng Diyos. Yun ang nakalilin 1 chapter 3 verse 36. Kasi ang kabisado ko lang 16 eh. Kaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa tinugan, kaya binigay niya kanyang bugtong na upang sino mo sumampalataya, hindi mabago, hindi mo gawin ng buhay walang ganyan. In contrary, meron din palang 36 na yung mga sumampalataya at mga nagsipag sunod ang mayroong buhay na walang hanggan. Hindi basta tumanggap lang. Dapat naging alagad na buhay sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Andyan po kayo mga kapatid. So ito yun, sabi dito sa Korinto, dapat kayo maging matatag sapagkat tingnan ninyo. Sabi niya, andyan na. Pinapakita na ano man mangyari. Even sinabi ko sa Matthew chapter 10, yung mga taong pumapatay ng katawan, pero walang kayang pumatay ng ating kaluluwa at maglulog sa impyerno, huwag niyong katakutan. Sabi po din ng Panginoon. Sinasabi ko mga kaibigan, sinilapan niyong katakutan, ang Diyos ang inyong katakutan, sapagkat siya may kapangyarihan pumatay at pagkatapos maglulog ng kaluluwa sa impyerno. Sisin yung turo, makikita po yung turo. Kaya dito si Apostol Pablo, klinaro po niya sa mga taga-Korinto. Tinawag po nga niyang mga hangal ang mga taga-Korinto. Sa kabila na sila ay mga mananampalataya na, may mga argumento pa sa kanilang puso't isipan. Kaya mga kapatid, ang sabi dito, sabi nga sa verse 57, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang buhay na walang hanggan, ang katawang panlangit, makakamtan natin dahil sa tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kasama tayong nakipag-isa kay Kristo. Andyan po kayo mga kapatid. So kayo mga kapatid, unawain natin mabuti, ito ang kailangan kung bakit dapat tayong maging masipag sa gawain ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil ang rason na andyan, binasa natin, pag inisa-isa natin yan, ang sabi dyan, ano sabi dyan? Tiyak. Sabi nga dito, yung unang Adan, hanggang lupa lang. Pero yung palawang Adan, yung unang Adan, saan galing? Linikan ng Diyos sa pamamagitan ng alabok, inubo. Pero yung pangalawang Adan, galing sa langit. Si Kristo po ang pangalawang Adan. Kaya ang tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga ng Panginoon sa mga tao, sa 1 chapter 8 verse 24 pataas, ang sabi doon, sabi ng Panginoon doon ay, oo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y galing sa langit. Ang sabi nga po ni mga Hudyo, sino ka ba? Mas dakila ka ba sa aming ninunong si Abraham? Ang sabi nga ni Jesus, natuwa nga si Abraham na makitang ako'y magkakatawang tao. So makita po nyo, si Kristo ay galing sa langit, nagkatawang tao at bumalik sa langit. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Naririnig ba sinasabi ko? Si Kristo po ay salita ng Diyos, ang Diyos, nagkatawang tao. Yun siya yung namatay para sa atin, alibing, muling nabuhay at umakyat sa langit. At siya rin po ay muling babalik. So, para mahusto po ang kalubos-lubusan. So, anong pag-asa natin ngayon para dapat hindi tayo nangihina? Although nakakaranas po tayo nangihina, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos sa mga nag-isampalataya sa Kanya. At sa chapter 15, kaya para paborito ko ang chapter 15 ng Korinto. Dahil sa chapter 15, klinaro po yun ang Apostol Pablo. Mula sa verse 1 hanggang pa 58. Sa verse 58, challenge. Sabi sa katabi mo, challenge. Yan, sabi niya, huwag tayong manghina. Huwag tayong manghina sa devotion, huwag tayong manghina sa mga bagay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Minsan nga, parang meron siyang sinisira, yung pamangkin nga tayo ni Mang Brizzy, pag-trino nga. Sabi niya, parang masusuming pa sa atin. Ang kailangan na law service. Tapos sabi nito, parang bali mo yan, mayroon po si Tom. Sabi ko, ay pang nasira, di sorry. Sabi, o nga no, kaluluwa yun. Dapat huwag pala yung panghinaan, dapat pala yung masipag. So kaya kung nagsisipag po tayo para sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay yan ay labor. Sabi labor.
Nakalagay kasi sa talata, your labor in the Lord is not in vain. Sabi na, be strong, be unmovable, because your labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang ang iyong mga ginagawa sa Panginoon. Yung mga ginawa mong pag-ooperate, lahat ng ginawa mong pagsunod sa salita ng Diyos, lahat ng turo sa pag-ID na tinuro ko sa atin, na ginawa natin, lahat po yan ay hindi sayang. Lahat yan ay nakatala sa aklat ng Diyos. Lahat po yan ay babayaran po ng Panginoon. Andyan po ba kayo mga kapatid? Naalala niyo aklat ng Kawikaan, yun daw po pagpapayaran sa mga duka, yung pagtulong sa mga duka na walang kapalit. Ang sabi niya, ipagpapautang sa Diyos. Nabasa niyo na may aklat ng Kawikaan? Ang pagtulong sa mga duka, sa mga taong walang kaya, na walang bayad, ang sabi niya, parang pagpapautang kay Yahweh, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. May takda ang Panginoon. Kasi wala naman pong libre ang totoo. Walang libre po. Kaya nga dito sa church natin, pag may seminar, walang libre, may bayad. Ngayon, kung may pinapatin po tayo ng seminar dahil walang pang bayad, tinutulungan po natin siya mag-attend ng seminar. Pero hindi po siya libre. Huwag natin ilagay isipin natin na nakatin ako libre. Hindi, may bayad yun. Mayroon nga lang nagbayad, binayaran ng simbahan. Kaya nga dito po sa church sa atin, unti-unti natin tatanggalin ang ating isipan sa pagiging utak libre. Dahil hindi tayo pagpapalayan ng Panginoon. At saka hindi tayo matututong magsakripisyo para sa Diyos. Kasi puro libre, walang sakripisyo. Pagkat ba yung ating seminar, libre, may bayad. Mahal na eh. Kung ating ka sa seminar ni John Maxwell para gusto mong maging dakilang leader, marami kang alam, hindi ko makatin eh. Alam mo bakit? Ako yung pastor, wala akong pera na pambayad ng 5,000 entrance sa 3 araw na seminar kay John Maxwell. Yung mga pastor, kaya hindi maki-equip. Magpupunta si John Maxwell, may bayad 5,000 bawat isa. Hindi maka-attend po yung mga pastor. Kasi bakit? Yung mga churches na maliliit, walang kakayang magbayad ng 5,000. So, sino ma-attend? Yung mga mananampalatayang negosyante, sila na nandoon. Di sila lang umunlad, sila lang yumaman. Kasi sila natuto sa tamang leadership. So, yung word ang nakinabang sa seminar ni John Maxwell. Kaya ang ginawa ko, kaya wala akong kakayang magbayad ng kanyang actual na seminar, ang ginawa ko po, pumunta ako na National Bookstore, tinignan ko yung libro na tinuturo niya doon sa seminar. Hinanap ko po yun. Binasa ko po yun, dami kong binasa sa kanya. Halimbawa, yung libro niya, 21 Irrefutable Laws of Leadership, binili ko po yun. Ang problema ko, kung sino nakahiram, hindi nagsuli, nawala. Binasa ko po yun, nabasa ko po siya, natutunan ko po yung 21 hindi mapapasubali ang kautusan pagdating sa leadership. Pagdating sa pag-disciple, kinuha ko po yung libro nyo, yung developing leaders within the leaders within you, developing the leaders around you. Tapos may mga quotation, hinap ko kasi because John Maxwell is a great leader, is a great teacher. Hindi po libre ang ano. Bakit hindi libre? Galing po siya ng Amerika. Pupunta dito sa Pilipinas, may gastos. Ang dami po niyang staff na kasama. Aeroplano pa lang, pagkain pa lang nila, gastos na. Dolyares. Kaya may bayad po talaga. So gusto kong malaman nyo mga kapatid, kung gusto mo ng libre, dapat wala ka sa mundong ito. Dahil sa mundong ito, walang libre. Amen. Lahat ng kibot natin ito may bayad. Even yung salvation, may bayad po yun. Binayaran nga lang ng Panginoon. Kaya, patapos mong malaman na binayaran pala niya sa kaligtasan mo, dapat mahalaga natin yun. Napansin niyo dito, sa chapter 15, pinakita po dito kung anong klaseng pagbayad ang ginawa ni Jesus sa atin. Kaya ang challenge ng apostol sa atin ay ito, magpakatatag kayo, huwag kayong matitinang, magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Yamang alam nyo, walang sayang sa Panginoon. Lahat yun babayaran ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, babayaran ka ng Diyos. Kaya pag hindi nagtrabaho para sa Diyos, walang bayad. Yun lang manalangin ka sa kapwa mo. Nagpray ka, Lord, nagpipray ko po ganito. May bayad kay Lord yun. Sabi mo sa katabi, may bayad yun. May nagpabliss sa'yo, may bayad po yun. Ibibliss ng Panginoon yan eh. Lahat po dito ay binayaran ng Panginoon. So, kaya huwag tayong may panghinaan ng loob. Pagka
Kaya nga pag may seminar na may libreng libro, may libreng ganito, wala akong gana. Kasi ang gusto ko, may bayad. Yung misis ko minsan sabi niya, wala bang libre? Ngayon, bawat kibot, dapat masaya tayo pag ang pinukuha natin may bayad. So again, tayo mga Pilipino, sinanay tayo sa mga libre. Scholar ni Gob, scholar ni Mayor, puro libre. Kaya nag-aaral, bulakbol pa rin eh. Buti na lang matalino yung nagpapa-schoolar. Kasi bakit? Pag bumabang grades mo, hindi ka mapagsak ka. Tanggal ka. Ngayon lumabas. May lumabas ngayon. Dahil sa kagandaang loob, ginawa. Kahit 75 lang ang grado mo, schoolar ka pa rin. Diba? Bakit? Sinasanay. Hindi masama yun, pero sa ating mga maalagad, hindi po natin dapat yun. Huwag tayo lang mamiyasang free. There is no free. Wala. Kasi nga sabi, ang kasalanan ay may bayad. Imagine mo kung ikaw yung trabaho na hindi ka sumilduhan. Anong gagawin mo? Sabi niya, makibaga, punta tayo sa dole at labor. Pagbabayaran natin yan. Pag may kaibahin ka pa sa ombudsman, libre pa abogado yan kay Paul. Kasi mga hindi nagbibigay ng mga salary, mga beneficiary, sige, magkukumahog yan. Andiyan mga kapatid. Makakalungkot ito, kahit ngayon, sa panahon natin ngayon, mga Pilipino sinasanay po sa ganon. Lalo ngayon. I'm sorry ko sa ayuda. Diyos ko po. Yung utak natin sinasanay sa ganon. Imagine mo, naalala ko, ang mga Pilipino, sabi mo sa Pilipino, pag may bayan, walang pipila. Sabi, dito libre. Lalo na kung mayroong konting diskwento, kahit konting diskwento, makikita mo magtitiisen dyan. Kahit mainit. Kasi nga, yung spirit of free. Kaya ngayon mga kapatid, magpakatatag tayo, unawain natin mabuti, na hindi po libre binayaran ni Jesus ang ating kaligtasan. Dapat matuto po tayo magsakripisyo. Kaya sabi ni Pablo, kayo magpakatatag kayo. Ano yan? Ibig sabihin yan? Labor yan. Magpakatatag at huwag matitinag. Sabi niya, at hindi lang yun, magpakasipag. Sabi ko sa natin, masipag. Kaya nga ngayon yung mga politiko, kanya-kanyang sikap kanya-kanyang pakulo. Kasi alam nila, pag nanalo sila, kaya ngayon, kanya-kanyang tawa ko na tawa sa pamangkin ko Nakuha daw po yung kanya-kanya sila ng jingle-mingle. O yun. Mga kanta na yung tipong kakagatin ng tao, alam mo mga tao ngayon, kanta pa lang Ay, buto ko yan, kanta lang na pakinggan man. Rap pa. So mga kapatid, tayo mga mananampalataya, ang utos sa atin, ang challenge dito sa atin ng Book of Corinthians, sa katawan po ni Apostol Pablo, mga apostol na mga hintil, sakot po tayo doon. Inabot po tayo ng kanyang sulat. Ay sabi niya, may dahilan kung bakit dapat tayo maging matatag, huwag matitinag, at laging masipag. Sabi niya, sapagkat biniling 35, tinalakay lahat. Sabi niya, sigurado ang buhay na walang hanggan, may katawang panlangit. Sabi niya ganoon. At wala nang kamatayan. Nakakatuwa nga ako dahil yung Bible reading ko natin kanina mahaba. Ano ba pagtsaga ni Ate Rowena? Diba? So kaya sabi ko dito, at lahat ng yan ay sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan, yung mga talata, kapag hindi po pinapaliwanag ng mabuti, natutort po siya, nadi-distort. Diba po yung sa Romans chapter 6 verse 23, doon yun ang ginagamit namin na libre. Libre. Kaya po yung mga tao, lalo na sa church, ang hilig sa libre. Nakakalungkot,
yung mga katulad kong pastor na nasanay na po sa libre. Matinang seminar, libre. May libre, may free books pa, libre kain pa. Pagkatapos, only coffee. Alam mo yung only coffee, hindi po yung kaping, ang iba ngayon, uso kasi para ako na yung pinipindot mo na lang lalabas yung kape, may asukal at creamer dyan, titimplayin mo. Ay minsan may mga seminar na ang kape, 3-in-1, naka-randyan, nakahalira lang dyan. Napagmasdan ko yan, saksi ako dyan. Ayaw mo naman banggitin yung mga kaibigan mo, pastor. Iba nga kaibigan mo pa. Dahil siyempre, utak libre. Sabi niya, bayad na yan. Sabi niya gano'n. So, nung mag-uwi na, yung mga pastor, yung mga kape doon sa lagayan, pinagsisiksik sa bulsa. Kasi sabi niya, sayang din ito eh. Hindi na nga nagbayad, nagsiksik pa ng kape. Dahil na utak libre. Tapos yung mga kasama ko mga pastor, siyempre ako, nahihiya ko. Yung kasama ko mga pastor na hindi utak libre, iiling-iling. Sabi niya, wala talaga. Anong sabi? Sabi ng kabang mo ito. Mga kaibigan mga pastor, habang tapos tingin sa akin, iiling-iling. Sabi niya, kaya walang revival na mangyayari sa atin. Sabi nga lang, bakit? Kasi tingnan mo naman ang mga pastor natin na magdadala ng revival. Sabi niya, hindi na nga nagbayad, nagbulsa pa ng kape. Yung mga tao hindi naiintindihan. Kaya ngayon mga kapatid, bawat isa atin, huwag tayong utak libre. Kaya natutuwa ako doon sa si John nga brother, sabi niya, kape ka. Kape, inalok niya ng kape. Yung nangyarap niya ng kape, ano ba sa'yo? Stick lang sa akin. Stick. Timpla ng kape. Mamaya bumula ng pera. Hindi, babayaran ko. Kasi pwede, ayos yun. Kasi siya, hindi siya utak libre. Hindi nga, bayad na nga yan. Ay, hindi naman tinanggap ng tindera kasi bayad na nga nito yun. Libre din yun. Okay lang yung ganon. Kung may maglilibre. Pero, dapat hindi talaga yun. Sa BFC, maraming utak libre. That's the spirit of, nakalungkot, banggitin sa sa kabuuan. Pag magsiseminar, hindi makaka-attend. Hindi na makaka-attend ng seminar. Pero nakaka-attend ng, meron akong alam hindi makaka-attend daw, pero makaka-attend ng PBA, pupunta ng Ultra. O nagbiyahe pa, manunod lang yun. Isipin, may pambayad talaga siya. Hindi, pagdating sa gawain, libre. Pagdating sa mundo, magbabayad. Ang fair naman pag sa gawain ng Diyos, ayaw magbayad. Pag sa gawain ng mundo, magbabayad. Kasi bakit? Nasanay po kasi tayong libre. So dapat yun ang ating baguhin. Even yung salvation, hindi po siya free. Hindi, dapat tayo po ang magbabayad nun. Nabasa niyo na ba yun? Sa Isaiah 53 verse 3 na sabi niya na dapat ang parusang tayo ang tumanggap, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw. Ang parusang dapat tayo ay tatanggap. Dapat tayo talaga ang dadanas ng bayad na yun. Tayo ang magbabayad ng ating kasalanan. Pero kinuha ng Diyos. So dahil sa kinuha ng Diyos, ano mangyayari? Maliligtas ng mga tao sumampalataya kay Kristo. Pagkatapos natin sumampalataya, naunawaan natin, kaya nga mayroong Korinto para yung mga sumampalataya na nakatanggap ng libreng kaligtasan, ang sabi niya, ay magsakripisyo din naman. Kaya sabi niya, huwag magpakatatag, huwag matitinag, ano sabi? Magpakasipag. Sabi doon sa English, because your labor, see the word labor? Magli-labor po tayo Hindi po yung mga nganak pero yung mga nganak mahirap din yun Lalo na, sino po sa inyo mga nanay na pag nanganganak, ay ang sarap, lalabas ng anak ko, lumabas ka dyan. Wala naman Ang sinasabi ng anak, ay ng nanay pinsan ko nga, may patuwad-tuwad pa Habang naglilipot, pagulong-gulong. Ibig sabihin, hindi masarap mag-labor. Amen, mga nanay. Amen. Nasa bingit sila ng kamatayan habang naglilipot. Hindi mag-drawing yung mukha. Nakakita na akong ganyan kasi, tanong mo si Bobby. Nag-aral kami ng, ang tawag dyan yung Community Health and Nursing Service.
nataglay pa yung pagpapaanak. May extra. Makikita mo talaga naglilibor. Hirap. So yung labor na tinutukoy po dito, sorrows. Ang ganda ng pagkasalin po, ibig sabihin po niyan, paghihirap po yun. Yung atin daw po mga paghihirap para sa Diyos, ang tanong, yung pagpagkakay ng pamilya, walang hirap. Hirap kasi magpapasting ka, mananalangin ka, iiyak ka sa Panginoon. Di bang hirap? Pero ang sabi, yun ay hindi sayang. May bayad yun. So lahat ng gagawin natin ni Lord, lahat ng labor natin kay Jesus, lahat ng labor natin sa ating masalangit, yan po ay hindi sayang. Sabi niya, yamang alam ninyo, sinabi nga po dito ng Panginoon ni Apostol Pablo sa mga tao rito, yamang alam ninyo na ang inyong pagpapagal, ang sinabi po sa Tagalog, pagpapagal. Sinasabi pagpapagal. Yung po yung isang meaning ng labor. Pagpapagal ay hindi sayang. The word na hindi sayang, talagang yung po. Kung meron man dito sa lupa na gagawin po natin, meron mang labor na gagawin natin ang hindi sayang sa Panginoon. Naranasan nyo na po bang mag-invest kayo sa tao, mag-invest kayo sa mga bagay-bagay, tapos walang napala, nasabi ninyo, sayang. Di ba, marami tayong nasayang. Minsan sinasabi ko sa tatay ko, sabi ko tayo, mali kasing investment mo. Nag-invest ka sa mga taong, sa maling mga tao. So mali ang investment mo. Kaya sabi ko, sayang. Kasi nag-invest ka sa mga maling tao. So dapat pala nag-invest ka sa mga tamang tao. Kasi pagdating ng araw, hindi sayang. Yun ang sinabi ko sa kanya. Dapat nag-invest ka sa mga anak mo. Nag-invest ka sa mga apo mo. Para pagdating ng araw, hindi sayang. Nag-focus ka sa mga ibang tao. So, tapos ngayon, tingnan niyo yung mga taong yun na pagkatapos mo silang tulungan, pagkatapos mo silang siraan, pagkatapos mo silang pagkatapos mo silang dalhin sa Panginoon, bandang muli, anong sabi doon? Sister Tess, ikaw pa ang kalaban. Ikaw pa ang masama. Kaya dapat po mga kapatid, alam natin kung paano tayo maglilibor. Ang lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi sayang. So ano dapat natin gawin? Magpakasipag po tayo. Halimbawa po, magkakakay tayo ng kaluluwa. Sa susunod po kasi, harvest event po ang ating pag-aaralan. Na bawat gagawin po natin ay harvest event. Merong mga tinatawag na group harvest, meron pong one-on-one harvest. Yan po i-apply po natin sa ating ngayon. So nag-seminar kami, nag-training kami mga asawa na ang topic ay how to preserve the harvest. Paano daw po i-preserve yung harvest? So nasa management pa rin. Meron tayong alam, kaya lang mali. Yung mga threats sa church, kung bakit hindi na preserve, marami. Marami tayo, pobre po tayo doon sa lahat ng yun. Kaya ngayon po sa mga susunod, pag-uusapan po natin yun sa pulpito at sa ating one-on-one intentional discipleship. So sana po ngayong umaga, ang matutunan po natin ngayon, alam niyo kung anong dahilan kung bakit tayo dapat maging matatag, huwag matinag, at lalong maging masipag. Okay. Imagine niyo ngayon ang inyong katawang panlangit. Sino sa inyong curious sa inyong katawan? Di ba? Curious tayo sa ating katawan. Lalo mga kababaihan. Ako po, nung edad ko 28, na-involve po ako sa isang gym. Ang pangalan ng gym ay community na bodybuilding. Ang pangalan ng bodybuilding community ay Body Shapers Club, San Jose Body Shapers Club. Ang nagtatag
si Kapitan Umali. Kilala niyo si Kapitan Umali? Siya po yung aming founder nung itinatag po yung San Jose Valley Circus Club. Tabi lang po yun ng police station. So lahat ng membro po noon, marami kami, may po kaming 200 na membro. So isa po ako sa naging trainer doon, kaya medyo gumanda ang katawan ko ng mga time na yun kasi nandun ako lagi. So ang natutunan ko doon sa ano na yun, na sa ang sinasabi doon, sa gym, sa batas ng gym ay no pain, no gain. Ano sa Tagalog yun? Pag walang sakit, walang lalaki. So, sa ating paglilingkod, pag walang labor, ano sabi sister, walang sahod. Pag walang pagpapagal, o ano sabi sa Kawikaan, sa devotion? Ang sabi ko sa devotion, sa Kawikaan, chapter 14. Nabasa niyo ba yun? Yung devotion yata ni Jun yun, yung ang sabi ay, ang masikap, ang taong masikap, masipag, ang sabi niya, nagdadala ng maraming pera. Tapos, ngunit ang puro salita lamang, maghihirap. Buhay kahirapan. Buhay kahirapan. So makikita nyo, yung pagpapaga, sipag. Kasi tatlo ang binanggit dito na challenge natin, magpakatatag, huwag matitinag, magpakasipag. Maaring matatag tayo sa ating kalalagyan. Maaring walang makatinag sa ating kalalagyan bilang alagad ng Panginoon. Pero tama. Hindi masipag sa gawain ng Panginoon. So ano sabi ni sister? Walang sahod. Minsan nga sa Facebook, pag ikaw ay digital creator, isa kang vlogger. Ang mga sinasabi ng mga vlogger, kasi kasama ako sa vlogger, ang sinasabi ko dyan, maging masipag ka lang, huwag kang magsasawa. Araw-araw ka lang gagawa ng content. Kahit ano. Basta pasado kay Meta, pwede kang sumahod. O yung aking account, sinasabi, your account is, ano sabi doon? Earning money today. Ibig sabihin, kumikita na ng pera ko, pero hindi pa ako, paano ako sahod? Hindi pa naman ako recognize ni Meta. Hindi ako nagpaparecognize. Kasi, ang totoo, hindi ko alam. Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga na makita natin na pag walang labor, sinaward labor, walang pagpapagal. So ngayon, bilang alam natin na sigurado ang ating kaligtasan, sigurado ang ating kalagayan, so anong dapat gawin natin? Magpakasipag tayo. Sabi natin sabay-sabay, sipag. Sipag ang kailangan natin. Pag masipag, ibig sabihin, uunlad. Pag tamad, ala. Ganyan ang kalagayan ng istorya ng iglesia. So, pag masipag, balik tayo dun sa mga nakasabihan natin. Pag masipag mag-ipon, hello? Pag masipag mag-ipon ng pera, anong mayroon? May mga manudugot. Sabi ng pamangkin ko, pag niyayabangan kami, sabi niya, kawawa na yung wallet ko to. Bakit? Nagsusunto ka na yung mga agila rito. Sabi niya, sabi ng ate niya, yakang. Pero, at least paano? At least mayroon nagsusuntukan. Eh sinagot ko, sabi ko, ay sa akin, di ba? Mababait kung nasa akin. Sabi niya, relax ka lang boss, dito lang kami. And then, sana may meron tayo natutunan mga kapatid. Ang sinasabi ko, ang last portion na sinasabi, magpakasipag kayo sa gawain na ibinigay sa inyo, pinili sa talata. Ang ganda dito sa Bible ko sa contemporary. Tingnan nyo. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ibig sabihin, may binigay si Lord sa ating gawain. O, ano bang mga gawain binigay sa atin ng Panginoon? Marlene. Si Marlene sa music. O, gusto ko bang malagdagan? O, mangaral ng kaluluwa. Umayo. Ano pa ba? Yung pagtugtog. Eh, alam mo yung pagiging musician, kay Lord, matrabaho ito
Kasi pag-aaral ka ng nota rito eh. Kailangan mo ng training. Lahat yan, pati yung paglilinis, huwag mong mamalitin yan. Kasi ako, unang-una akong ministry sa simbahan, paglilinis ng kubeta. Ang unang ministry ko, una ko talagang ginagawa sa simbahan, paglilinis ng kubeta. Kasi bago ako eh, makinig kayo mabuti. Dahil bago ako, sabi ko, kubeta na lang ako, pastor. Sabi ko doon kay Nisito. Bakit? Mas maganda rin pag kubeta. Alam mo ba, pinili ko yung kubeta? Kasi siyempre bago ako, hindi pa naman ako total transform. Pag nasa kubeta ko naglilinis, nasarado ko lang kubeta, pwede ako mag-iusin. Ayos na. Kasi bago ako nun eh. Habang naglilinis. Pero, inunod ng Panginoon. Binago ako ng Diyos. Kasi may bayad yung aking ginagawa. Ba't nagmuli, no? Total change na. Sabi niya, Brad, palit tayo, huwag ka na doon sa kumbita. Upuan naman. So, ibig sabihin, wala na akong marijuana na, wala na akong sigarilyo, wala na akong alak. Okay, pwede na ako dyan sa upuan. Habang naglilinis sa upuan, pinagtuturi ko bawat upuan. Panginoon, hindi pa ako marunong manalangin. Basta Lord, ano ba namin yung, ano ba yan? Bigol pang panalangin, kakurangnan. Ibig sabihin, ano yan? Kakurangnan ang masalangin. Kakurangnan. Bahala na po ka mo sa mga matupaw dito. May bahala na kayo sa mga upo dyan. Basta, nililinis ako ng upuan. Yung, alam ko, yung ginawa ko, hindi sayang yun. So, kaya dito, sa mga gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kaya kung ano po ang ibinibigay sa atin ng Diyos na gawain, mayroon ka bang allowance o wala? Voluntary ka man o hindi? Pagbutihin mo yan. Dahil may bayad kayo dyan. Ang sabi, hindi sayang. Paano yung, sabi niya, gusto, parang unfair naman, yung isa may allowance ka wala. Huwag kang mag-alala kasi pag napagkatiwalaan ka ng Diyos sa pera at meron kang ginagawa dito sa campus natin, pwede kang bigyan. Mamaya nga, sisimulan na yung isa. Kaya nga pinagre-report ko sa monitoring. Kasi meron siyang ginagampanan. Pag-pray po tayo ngayon, mamaya, yung mga ginagawa natin, mamaya, mag-ooperate tayo para kay Pastor Larry. Tulong, pati simbahan, magbibigay. Dahil hindi naman po sayang yun para sa lingkod ng Diyos yun. At kay Lord, may bayad yun. Hindi kayang bayaran ni Pastor yun. Pero dahil sa lingkod siya ng Diyos, ang Diyos ang magbabayad para sa Kanya. Amen. Sabi nga ng Bible, isang basong tubig, ang ibigay mo sa man of God, sino magbabayad? Si Lord. Nakita nyo? Libre pa hindi? May bayad yun. Kaya ngayon, yung mga iba na hindi ko naiintindihan sila, pero yung pag nakita pastor, asikasuhin ka talaga. Punta ko ng yung tao, pastor po ba kayo? Opo. Hindi, asikaso, kami pastor. Lahat na iaalok sa'yo. Asikaso, pastor, kung gusto mong kumain dito. Pastor, lahat hindi ko, ako naririndi ako sa'yo. Parang gusto, ano ka ba? Sinabi ko nang wala na nga eh. Asikaso niya. Bakit niya ginagawa yun? Doon ko lang naman na kaya niya ginagawa yun kasi lingkod ka ng Diyos at alam niya ng lahat na gagawin mo sa man of God, babayaran ng Diyos. Amen. Pero mo, paglapag mo palang pastor, ako na po magdadala ng Bible. Hindi, kaya ko naman. Hindi ko, ako na po. Pababa ko pala sa sakyan, kukunin yung mga daladalahan mo na. Lala ko sa Baguio. Pagdating ko sa Baguio, ako nakapantalon na kumaong, tapos naka-t-shirt na itim. Simple lang ang ko. Yung kasama kong pastor, siya yung ganito, nakapolo, nakaparong, at naka-black shoes, ako naka-rubber shoes. Kaya pagbaba, akala nung mga tao, ang speaker yun. Siya ngayon, ginuha yung kanyang mga lahat ng kanyang daladalahan. Ako yung dala ko kan nakargang pakyat, ang taas pa na. Pakyat eh, sa Asin Road eh. Pakyat, alam ni siya. Pawis na pwes ako pagdating. Pagdating doon, nagtanong yung mga pastor, sino po bang speaker? Ikaw po bang speaker? Hindi. Alalala ako ng pastor. Sino pastor? Ayun. Bakit mo naman pinagkarga natin? Hindi naman pala ang speaker, hindi naman ikaw. Ibig sabihin, naalala na sayang. May paglingkod sana natin. May bayad yun eh. Ibibili sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, once na gagawa tayo para sa gawain ng Diyos, ano man ang gagawin natin, yun ay para sa Panginoon. Sipagan po natin. Dahil darating araw, meron kang cheque kay Lord. Yan ang maganda rin. Ibang klase sila magbigay ng cheque. Nandiyan na yung kalusugan, nandiyan na yung lahat ng kailangan mo. I-repay na ng Panginoon. Amen po ba? Sana meron po tayo natutunan. Ang sabi po dito sa talata,
Sabi dito, magbasahin ko din muli, magpakasipag kayo sa gawain binigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, ready po ba kayo sa bayad ng Panginoon? So, magpakasipag po tayo para sa Kanyang gawain. Amen po ba? So, puri ng Panginoon. Nalangin tayo. Apo Father, salamat.